Mayong buntag kanatong tanan. Murag mingaw man, mayong buntag kanatong tanan. Mayad-ayad gid nga aga sa aton nga tanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Few flafus mula po sa Wikang Blaan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po sa Buli, si Raji A. Makatabon mula po sa University of Southern Mindanao. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay isang pag-aaral na kung saan maraming natutunan, maraming nakikita na mga positibo at mga magagandang gawain or gawi ng Tribong Blaan. Ang Tribong Blaan po ay matatagpuan sa Socsargen, sa Region 12, sa mga bayan sa mga South Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani. So, ang akin pong pag-aaral ay pinamagatang Mlok at Mligo ng Katutubong Blaan. Ito po yung kanilang paraan ng pangangaso at pagsasaka. Dahil ito po ay kakabit sa kalikasan. Sige, next po, ma'am. Napakahalaga ang papel na ginagampanan ng wika dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng impormasyon, ng kaalaman at kung anuman ang nais nating gawin sa pang-araw-araw. So, sinasabi dito na ito ay nagsisilbing pangunahing instrumento upang matutuhan ng mga mag-aaral ang mga kinakailangan nilang matutuhan, lalo na sa kanilang mga unang wika. So napaka-importante po na matutunan ng mga estudyante kung ano po yung kanilang katutubong wika. Sige po, ma'am. Ito po yung mga theoretical na batayan ng pag-aaral na ito, yung language revitalization at saka yung teoryang sociolinguistica, na mga batayan. Sige po, ma'am. Ito din yung mga batayang legal na sinandigan para gawin ang pag-aaral na ito. Siyempre, yung ating Republic Act 10533 na sinasabi dito na kailangan ang mga katutubong wika ay gamitin sa pagtuturo sa silid-aralan. Ito po yung CHED Memorandum na nagsasabi na ang mga panitikang bayan, ang mga karunungang bayan ay na mga regional ay pwedeng ilakip or ituro sa kolehiyo. Kaya nga mayroon kami sa ating Bachelor of Elementary Education, mayroon tayong pagtuturo ng Filipino sa elementarya, dalawa yan, ang gramatika at ang panitikan. So yun po yung nangyari dyan. At syempre, yung ating saligang batas, hindi ko na po palalawakin kasi alam na natin ang ating saligang batas na nagsasabing ang wikang Filipino, ang wikang pambansa ay Filipino at pinapayaman ito sa tulong ng mga katutubong wika. So, ang Blaan po ay isa sa mga umiiral na katutubong wika sa Region 12. Sige po. Ito po yung mga suliranin. So, ano po yung mga katawagang kultural ng wikang Blaan na ating makukuha, sa pangangaso at pagsasaka na maaring maging ambag sa wikang Filipino sa susunod. Ano pa ang mga panitikang genreng mabuo gamit ang mga katawagang kultural na ito? So nilikom ang mga salita para magkaroon ng mga ng isang panitikang genre. Sige. Ito po yung disenyo, ginamit ang palarawan sa ayon kay Selva 2013, ang palarawan ay isang may kinalaman sa mga kondisyon ng mga nag-uugnay sa nagaganap ng mga gawaing umiiral, mga paniniwala at prosesong nagaganap, mga epektibong nararamdaman o mga kalakarang nilinang. So yun po ang palarawan po yung aking ginamit dito. So kung makikita po natin, yan po ang mapa ng South Cotabato. Kung narinig ko kanina, binanggit ko na marami ang Blaan. Nung una ko kasing pag-aaral, nung bago nito, may pag-aaral kasi ako na inipon ko yung lahat ng mga Blaan kung saan talaga sila nagmula. So napatunayan na yung Municipality of Tampakan, kasi bulubundukin yan, doon sila iisang area lang, kaya hiwa-hiwalay, kaya pupunta sa iba't ibang lugar. Kaya nag-focus ako sa Municipality of Tampakan, Province of South Cotabato. So, yan po. Ang Region 12 ay tinatawag po yan dati na Cotabato Empire. Wala pa po yung mga South Cotabato, Maguindanao, ganyan. Iisang Cotabato Empire lang po yan kami lahat noon.
Sige. Ang mga sige. Ang mga taga-tugon ay katutubong Blaan, siyempre ipinanganak, lumaki at nanatiling nakatira sa mga puok ng pag-aaral. May edad na 6 na po pataas, may malawak at sapat na kaalaman sa wikang Blaan. Sige po. So ito po yung instrumento ng pangangalap ng datos. Siyempre una po dyan ay nakipag-ugnayan tayo sa NCIP. Humingi ng permiso para sa kanila, pinulong ang mga elders, kinuha ang mga sino yung mga professional na Blaan para sa validation, nakipagpulong at nakipagtulungan sa LGU para doon sa magandang daloy ng proseso ng ng study, no? May validasyon sa tanggapan ng National Commission on Indigenous People, nagtanong sa mga katutubong taga-tugon, inirecord ito ng masinsinan at itinranscribe sa isang profesional na katutubong Blaan. So yan po yung proseso natin. So sunod, ito po yung paraan, no, nung nilikob natin yung datos. Una, nagliham tayo sa mga national sa mga agencies na partner natin. LGU, NCIP, mga tribal leaders, yan, so tribal council, so yun ang ating binigyan ng yung paraan ng paglikom. Nagkaroon tayo ng validasyon sa mga tanong, tapos nakipamuhay tayo, nagtala ng mga kultural na katawagan, nagkaroon ng focus group discussion, at nagkaroon ng panghuling validasyon. Sige po. So, ito po yung paraan ng paglilikom ng mga datos. Ang mga katawagang kultural na nakalap ay binalidate ng isang professional na katutubong Blaan at iwinasto ito na sa tanggapan ng NCIP. Ginamit ang pagbuo ng maikling kwento at sanaysay para maging kagamitan sa pagtuturo ng panitikang panrehiyon. Pagkatapos na mabuo ang mga ito, ipinabalidate sa mga katutubong Blaan para masiguradong tama ang mga impormasyong nakalagay. So, sa larawan po na yan, dyan po yung validation natin with the NCIP sa mga elders at doon po sa mga Blaan na mayroong malawak na kaalaman sa wika. Sige po, ma'am. Okay, so yan po yung mga resulta, no? So, nagkaroon po kami ng isang isang mga kultural na katawagan para doon sa pagsasaka at para doon sa pangangaso yung mlok na ito. Sige, ito po yung mga kultural nilang katawagan. Sige, halimbawa, kagaya ng Adwatak, kinikilalang Diyos ng tribong Blaan. So, yun yung kanilang paniniwala, no? Agul Blaan, variety ng mais na kadalasang tinatanim ng mga Blaan na mainam na ginagawang bigas yan, bigas, mais. Kasi yung white na mais, yun yung kanilang ginagawang bigas. So, yun yung mainam na itinatanim. So, yung ahak, gawa sa matigas na patpat na uri ng kahoy na ginagamit sa pagbubungkal ng lupa para maitanim ang mais, palay, kamote at iba pa. So, parang mayroon silang stick na mahaba na yun yung kanilang ginagamit pang bungkal doon sa lupa para itanim yung kanilang mga itinatanim. Ito yung magandang hudyat na kailangang, kasi gubat, kapag pumapasok sila, ito yung akmotel, paghuni ng ibon ibon sa alimukon na hudyat sa pagtutol ng diwata sa gagawin na mapanganib. Pero pag hindi humuni ang ibon, hudyat ito na maaring isagawa ang pangangaingin. Kapag pupasok sila sa isang gubat, tapos kapag humuni ang ibon, na akmotel ang tawag nila, yung alimukon, kapag marinig nila yun, hudyat yun na parang hindi nila gagawin yung putol na mga kahoy, yung kuan ng gubat doon. So, pero kapag hindi nila marinig yun, ay i-continue nila dahil ibig sabihin, binibigyan sila ng permiso ng kalikasan na gawin yung mga bagay na yun. So, yun ang mga kuan. So, amligo kami, bung fulud, amblik,
gami kayo, sinasambit ng bungfulong. Yung bungfulong, yun yung kanilang tribal chieftain, no? Sa gitna ng kagubatan na nagsisilbing pahintulot sa diwata. So, yun yung kanilang ginagawa. Next. Ito naman, bungbulan, kabilugan ng buwan, kung mainam sa pagtatanim. Bungfulong, pinuno na kadalasang gumagawa ng pangangaingin at pagbubungkal. So siya yung pinakaunang taong papasok doon sa gubat. So dadfulong, mga matandang kasapi ng tribong Blaan na kasama ni Bungfulong sa pagpapatakbo ng tribo. So sila yung humihingi ng prayers doon para gawin ang pangangaso at pagsasaka. Sunod, Fung Banwo, paniniwala ng tribong Blaan na sa diwatang nagbabantay sa kagubatan. So mayroon silang mga paniniwala na may nagbabantay sa gubat, may mga ganyan. So yun yung mga paniniwala nila. So kapag nilabag nila yon, may masamang mangyayari sa kanilang mga tanim, sa mga kanilang mga ginagawa doon sa bukid. Sige po ma'am, next po ma'am. Yan, itong pangangaso naman, magkaibang gawain naman ito, no? So, mayroon silang agas, isang matulis na kahoy na ginagawa para maging pamatay sa mga hinuling hayop. So, parang pana nila, ganun. Mayroon silang, yung ayam nila, yung aso na kasama doon sa pangangaso. So, mayroon silang buham, amoy ng pangangaso. Kasi yung kailangan yung amoy ng mga ngaso ay kailangan kasing amoy ng gubat. Meron silang specific na damit na iniiwan doon sa gubat, na iniiwan lang doon. Pag mangaso sila, yun yung kanilang isinusuot para yung mga hayop doon sa gubat ay hindi manibaguhan sa kanilang amoy. Kasi parang kapag pumunta ka doon, maaamoy kasi. Nung tinanong ko, naaamoy ba ng mga hayop doon? Opo, sir, maaamoyan nila pag hindi taga doon ang papasok sa gubat. So may mga ganun silang technique. Sige, next po ma'am. Sige, so Akmutel, paghuni naman ng ibong alimukon din, nababala na hindi itutuloy ang pangangaso. So kapag papasok sila sa gubat, tapos pag mag-pray naman sila or maghiling sila na makakahuli ba sila ng baboy ramo, ng mga ganyan, marinig nila yung ibon, ay hindi pwede. Hindi nila itutuloy. Pero kung hindi nila marinig yung ibon na yon, yung alimukon na yon, ay itutuloy nila at meron silang mahuhuli at meron silang maiuwi sa kanilang pamilya. Sige po, ma'am. So, yan po ang mga, ito naman, sulak-mulak, isang pambihirang damit na sinusuot ng mga ngaso. Ito na yung sabi ko kanina, na yung damit. Kadalasan itong hindi nilalabahan at hinahayaang nakasabit sa puno ng kahoy. Parang amoy ng kahoy parang amoy ng ay hango sa kalikasan. So, sinasabit lang doon. So, pagpapasok doon, isusuot lang nila. Wala nang laba-laba yun. Wala nang kung ano. Yung hayaan mo na yung ulan doon na maglaba sa kanya. Sige. So, yun yung may mga maikling kwento. So, ito yung maikling kwento, pamana ng lupa at biyaya ng kagubatan. So, yun yung mga kwento na tinuturo namin tinuturo ko sa aking Bachelor of Elementary Education. Ganyan. Sige. So, next po, ma'am. Ito naman yung sanaysay, samlok at saka mligo. Sige. So ito yung buod, no? Mula sa mga dilikom na katawagang kultural na nabuo ng dalawang panitingang genre, ang maikling kwento at sanaysay, naglalaman ito ng mga katawagang kultural na nilikom, isinagawang pakikipanayam sa mga tribong Blaan. Sige, next po. Konklusyon, mayaman sa katawagang kultural ang wikang Blaan na nagpapatibay ng pagkakakilanlan ng kanilang tribo. Kung ano pong lingwahe ng ibang wika, ganun din po kayaman ang wika ng tribong Blaan. Kaya lang po, hindi po natin nadudokumento. Kaya po, ang aking tanggapan, ang University of Southern Mindanao, ay puspusan ang pakikipagtrabaho sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan para ang mga wika ng aming region ay maidokumento ng tama at maisulat. Kasi po kapag hindi po yan magagawa, maunti-unti po yan siyang mawawala. Sige. So, nakapaglikom at paggamit ng mga buong akdang pampanitikan tulad ng maikling kwento at sanaysay para sa pagtatampok ng mga katawagang kultural. Sige po, ma'am. So, ito po yung aking rekomendasyon. Magsagawa ng mga karagdagang pag-aaral pa hinggil sa wikang Blaan na maging ambag nito sa wikang Filipino. Kasi yun nga, di ba, palagi nating sinasabi na ang wikang Filipino ay binubuo ng mga iba't ibang wika sa Pilipinas. Saan ang Blaan? Saan ang Manobo, Dulangan? So, yun ang aking pinaglalaban. So, ito yung mga kuan natin, no? So, kasi wika din yun doon, ginagamit din yun doon.
Yes, time's up na po, sir. Sige, ito na po. Mabuo ang mga akdang pampanitikan. So, yan po. Sige, yan po ang... salamat. Yun po yung mga pasalamatan natin, mga sanggunian. Next po. Yan. So, pasasalamat ko po sa University of Southern Mindanao sa walang tigil na pagsuporta sa akin para galugarin ang mga wika na yan. Sa Benguet State University na pinanghanguan ko ng aking mga ideya na yun pala ang ginawa nila. At sa komisyon sa higher education na walang sawang nakikinig sa ating mga hinaing. Maraming salamat po sa ating lahat.